Sa harap ng nakikitang pagbibigat ng trapiko sa Metro Manila, MMDA target na ipatupad muli ang 7 a.m. hanggang 7 p.m. na number coding policy. Si Patrick De Jesus sa sentro ng Balita Live. Yes, Audrey, inaprubahan ng Metropolitan Manila Development Authority ang resolusyon sa pagtatanggal ng window period sa number coding scheme. Sa ngayon ay umiiral ang 7 a.m. hanggang 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. na number coding sa Metro Manila. Pero sa inaprobahang resolusyon ay muling ibabalik sa 7 a.m. hanggang 7 p.m. alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang number coding scheme. Pero paglilinaw ng MMDA, Audrey, hindi pa ito implemented. Ngunit nakahandang ipatupad kailanman. Napa-approve na namin siya noong October 6. Medyo advance lang po tayo mag-isip. Buti na po yung handa tayo na kung kailangan ay tsaka natin i-implement. Kaysa naman kung kailan hindi na gumagalaw ang mga sasakyan sa lansangan, tsaka pa lang po tayo kukuha ng MMC resolution, baka po mahuli. Ang hakbang ay dahil na rin sa inaasahang mas mabigat na daloy ng mga sasakyan habang papalapit ang Kapaskuhan. Magkakaroon muna ng pag-aaral sa kasalukuyang sitwasyon ng trapiko pagkatapos ng undas o sa November 6 hanggang November 12. Pero sa ngayon pa lang ay pansin na ang mabigat na trapiko at kapag muling ibinalik sa 7 a.m. hanggang 7 p.m. ang number coding ay tinatayang hanggang 20% ng mga sasakyan ang mabawas sa mga pangunahing lansangan kabilang ang EDSA at C5. At the average at any given time, nasa 4,000 po ang dumadaan sa EDSA at mahigit naman pong 2,000 ang dumadaan po sa C5 at any given time. Sa EDSA, either side ay around 800 vehicles ang mababawas at sa C5 naman po ay more than 400. Yan po ay malaking bagay dahil 20% reduction po yan sa volume ng vehicles na makakapagpaluwag po ng daloy ng traffic. Audrey, babala naman sa mga sasakyang iligal na dumaraan sa EDSA bus lane dahil tataasan ang penalty dito. Pagbabayad ng multa mula 5,000 piso hanggang 30,000 piso ang magiging parusa kung saan maaari pang ma-revoke ang lisensya ng mahuhuling motorista. Sabi ng MMDA, marami pa rin kasi ang pasaway na lumalabag at hindi nga otorisadong dumaan sa EDSA bus lane. Dati 1,000 lamang yung multa dyan. Napo na kasi namin, merong ilang vehicles na paulit-ulit dumadaan. So willing sila na magbayad ng 1,000 pesos every time dahil nga po afford nila na magbayad ng 1,000. At marami rin po tayong nakikitang komento sa ating mga social media pages, lalong-lalo na po pag pinapakita yung mga operations ng MMDA dyan sa Pasig, na nagmumungkahi na taasan po yung penalty dahil po nga paulit-ulit at maraming nagtatangka na gumamit niyan, hoping na hindi sila mahuhuli. Itong mas mataas na multa at kung saan hanggang pwede pang ma-revoke ang lisensya ng mahuhuling motorista ay ipatutupad sa kalagitnaan ng Nobyembre, itong penalty sa EDSA bus lane. At ito nga, Audrey, ay para mapanatili yung disiplina sa mga motorista pagdating sa batas trapiko. Audrey. Okay, Patrick, dun sa may usapin ng number coding scheme, sakaling maipatupad yung 7 a.m. to 7 p.m. na number coding scheme, ito ba'y pansamantala lamang? May nabanggit ba ang MMDA kung ito'y gagawin lamang ngayong Christmas season at ibabalik muli sa normal pagdating ng Enero ng susunod na taon? Ito nga, Audrey, ay plano na talagang ibalik muli sa 7 a.m. hanggang 7 p.m. ang number coding scheme. Dahil nga, Audrey, hindi lang tuwing holiday. Dahil kapag normal na araw ay talagang bumibigat na yung lagay ng trapiko. Dati, inilagay, kung matatandaan, Audrey, inilagay yung window period bilang konsiderasyon dahil nga nagdaan tayo sa COVID-19 pandemic. Pero ngayon, unti-unti nang bumabalik
sa normal o bumalik na nga sa pre-pandemic yung bilang ng mga sasakyan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Kaya nga nagkaroon ng ganitong resolusyon kung saan tatanggalin na yung window period at ibabalik muli sa 7 a.m. hanggang 7 p.m. ang number coding scheme. Audrey. Maraming salamat, Patrick De Jesus.